Mag-ingat sa mga karelasyon nyo kahit matagal na kayong magkasama. Kasi baka mamaya, magaya kayo sa mag-asawang na lamang wala silang true love pagkatapos mamatay nung isa sa kanila. Story time. Hindi ako makapaniwala na true story ito. Tawagin natin yung dalawang mag-asawa sa pangalang Dolly at Fred. 25 years na silang nagsasama at ang sabi ni Dolly, hindi raw sila nag-aaway. Pwedeng totoo yun, pwedeng hindi. Ang dami rin naman kasing sinungaling ngayon. Ako nga pala si Buji at mahilig ako mag-story time. Kung di nyo pa ako pina-follow i-follow nyo na ako. Si Fred ay wala sa bahay buong araw dahil siya yung nagtatrabaho. Si Dolly naman ay naiiwang mag-isa doon. Wala silang anak. Isang araw, nasira yung sewing machine ni Dolly at may dumating na repairman sa bahay nila. At dito nagsimula yung problema ng mag-asawa. Pagkalipas ng ilang panahon, pagkatapos masira ng sewing machine ni Dolly, nagdesisyon yung mag-asawa na lumipat ng bahay. Pero si Dolly merong isang request. Ang sabi niya, dapat merong attic yung bahay na lilipatan nila. Ito yung kwarto sa may bubungan. Nakahanap naman si Fred ng bahay na may attic at nakalipat sila ng bahay. Hanggang sa isang araw, nagkaroon ng malaking argumento si Fred at Dolly. Habang nagsisigawan sila, biglang may lalaki na bumaba galing sa attic. Tapos, inaway niya si Fred. Pinagtanggol niya si Dolly. Meron siyang dalang barel at pinaputokan niya si Fred. Binawian ng buhay si Fred. Sino yung lalaking nasa attic? Apparently, na-in love si Dolly dun sa repairman ng sewing machine niya. Ang pangalan niya ay Otto. Naging kabit niya yon. At para umiwas sa chismis ng kapitbahay, pinatira ni Dolly si Otto doon sa attic ng bahay nila. Doon lang siya nagtatago. Lumalabas siya tuwing umaga kapag wala si Fred sa bahay at bumabalik siya sa attic kapag dumarating yung tunay na asawa ni Dolly. Nangyari itong taguan na to sa loob ng madaming taon. Para mapagtakpan yung ginawang krimen kay Fred, nilock ni Otto si Dolly sa isang cabinet tapos nagtago siya pabalik doon sa attic. Nung dumating yung pulis, ang sabi ni Dolly, ininakawan daw sila. Tapos, nilock siya sa cabinet ng magnanakaw at binaril nung magnanakaw si Fred. Yun yung pinaniwalaan sa investigasyon. For some reason, nanatili si Otto na manirahan dun sa attic nila Dolly. At si Dolly naman, nagkaroon pa ng ilang mga boyfriend habang nakikipagrelasyon kay Otto. Eventually, nalaman ng mga pulis ang totoong nangyari sa pagkamatay ni Fred dahil nabenta ni Dolly yung mga items at ebidensya doon sa kwento na sinabi niya tungkol sa pagkamatay ng asawa niya. Naghiwalay si Otto at Dolly at inimbestigahan sila sa krimen. Pero hindi sila nakulong dahil sa technicalities ng hukuman doon sa bayan nila.